Sabay-sabay ang ating Panginoon. Come on! Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Come on everybody, shout your praises. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Sa ating kahinaan, ang Panginoon po ang ating kalakasan. Amen? Woo! Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Lord, ang umawit. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Yes, Lord, ang banal na tahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayang di kayang tingin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya lang. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw, pwede ba sabayan niya ng pagtaas ng dalawang kamay? Pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw, amen! Ikaw lamang, O Diyos! Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo,
sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap Ikaw ko lamang. sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Purihin ka, Panginoon. Come on out, church. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Yahweh ng kahit taas-taasan. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming hinahanap-hanap, Panginoon. Ang patuloy na mamalagi kami sa iyong piling. Hallelujah. Sabi niya nga po sa kanyang mga pangako, ito po ay awit ni David. Nung siya po ay iniligtas ng ating Panginoon. Sabi niya po, O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Amen. Kay Yahweh ako'y tumatawag. Sa aking mga kaaway, ako'y inililigtas. Karapat-dapat purihin si Yahweh! Hallelujah! Come on, church! Purihin mo ang ating Diyos! Purihin mo ang ating Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Lord, sa kabila ng aming kahinaan, Panginoon, Ikaw, O Diyos, at ang mga pangako mo, ang siyang nagbibigay ng kalakasan at pag-asa na para kami ay tumibay at magpatuloy. Hallelujah, Jesus! O purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh! Hallelujah! 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 At kapatid, patuloy po tayo sa diwa ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Namnamin natin ang yakap ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng mga awitin na ito. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Panginoon, ang laman ng puso
puso, O Diyos. laman ng puso ko. Oh, yes, God. Kahilingan ko'y tunggin, Ako'y pagpalain, O Panginoon. Panginoon, pakinggan mo
Panginoon, ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Minsan pang nagkakaisang tinig, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, ang aming puso. Yes, Lord. At aming buhay, alay sa pagsamba. O lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa Hallelujah! O pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawitan ka namin at magpupuri kami sa inyong kapangyarihan. Hallelujah! Come on, church! Purihin natin si Yahweh, ang Diyos na dakila, makapangyarihan, kataas-taasan. Hallelujah! Purihin! O Jesus, salamat! Patuloy ka naming luluwalhatiin. Patuloy ka naming dadakilain, Panginoon. Salamat, O Banal na Espiritu, sapagkat nakasama ka namin sa araw na ito, sa aming panambahan, Lord God. Kaya naman, O Diyos, sa pakikinig namin ang inyong mensahe, Panginoon, minsan pa, mangusap ka sa bawat puso namin, O Panginoon. Lord, sa inyo na namin mainam na ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.
Thank you, worship team. Ayan, hindi na po muna ako nakipaggamay, no, para iwas na lang din po. At yun po, no, lalo na sa ulan din ngayon, iba na talaga yung klima natin. Iwas na lang din po pagka maulan kasi lately rin naambunan, naulanan. No, so dala po ng payong para mas maiwasan po natin yung mga karamdaman. Amen. Ayan. Again, I want to thank God for the privilege, no, to share His word today. May I just be a channel of blessing, no, maging mouthpiece lang, no, but the word of the Lord ang siyang mabigkas natin ngayon, masabi natin, and may Amen. Pakisabi po sa katabi mo, huwag kang matutulog. May sasabihin sa Lord sa iyo. Sisimulan po natin ang message by this picture, no? Ayan. Alam ko, ano na to eh. Nagpaparamdam na po to eh. Lumabas na po siya ngayon. Nung nakaraan, sabi niya, tutuloy ko na ba? Ayan, advance Merry Christmas. Merry Christmas po sa bawat isa. Warm up pa lang daw yan. So, habang lumalapit yan, andyan na po yung kanta niya. No? Dadami pa po yan. Ayan, kaya warm up pa lang. But, to be serious po sa ating message this morning, ito po talaga yung picture na ipapakita natin. Ayan. Kilala niyo po ba yan? Kilala niyo po yan? Alam niyo po ba kung saan po siya lumabas? No? So sa mga hindi nakakaalam, yan po yung tinatawag na Golden Voyager. No, siya po ay lumabas sa pagtatapos ng 2024 Olympic. No, so nung sinimulan po ang Olympic, nakita po natin kung paano po nila binuksan yon, how they blaspheme our Lord, sa pamamagitan po ng pagpapalabas nila ng Lord's Supper in a different way, in a very hindi ka nais-nais, no, na pamamaraan, na ito po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Why? Kasi po iba po ang mga nasa larawan nung Last Supper. And then, pag-close po ng Olympic, lumabas po itong Golden Voyager. No? Ano po ang representation ng Golden Voyager? Ang Golden Voyager ay, ito daw po ay inihahambing nila doon po sa nangyari sa France. Wherein, yung celebration po na yun ng France, many Christians have been killed. Tama po, yun daw po ay pakikipaglaban nila, but many Christians have been killed during that time. At ang isa pa po, ang sabi po sa Golden Voyager, ito daw po ay pagpapakita lang na meron pong alien. Amen? Naniniwala po ba kayo sa alien? Ang Kristiyano po, hindi po naniniwala sa alien. Wala pong alien. Pero po, para po sa mga hindi Kristiyano, para sa hindi nakakakilala sa Panginoon, paniniwalaan po nila itong picture na ito. Itong character na ito. Amen? Kasi hindi kilala ang Panginoon eh. That's why kung makikita nila yan, mamamangha po sila. Pero sa postura pa lang po, kahindik-hindik na po, di ba? At yung posture niya po na ganyan, yan po ay posture ng isang blasphemous character din po. No? Yung posture na yan. At ano pa po ang trending, isa pa pong deceiving spirit na lumabas ngayon. Kung makikita po natin, ito po. No? Dear Satan. Amen? Nakita niyo po ba yan? Dear Satan. Ito po ay palabas ngayon. No? At babasahin ko lang po ang isang komento. No? Ano po yung nakasulat dyan? No? Ang sabi po nung, yan, pinalakihan din na po natin. Nagulat nga ako kay Ace. Ito yung pangalan ng anak niya. Yung trailer, napanood niya yung trailer. Sabi niya, Mama, mabait din pala si Satan. Nagulat ako.
Pinakita niya sa akin, sabi ko, "Nak, hindi totoo yan. Palabas lang yan, si Satan is bad." Ang dami niya pero. Sabi ko na lang sa kanya, si Satan ay bad, si Jesus lang ang mabait. At nagmamahal sa atin, hindi si Satan. Di ko maintindihan kung bakit kailangang magkaroon ng ganyang klaseng movie. Okay? So, how Satan is deceiving us? Especially these little children. Paano po kung hindi mo kilala ang Panginoon? Ito po ay papanoorin. Ito po ay kamamanghaan pa. No, kaya po merong mga satanic activity, merong satanic group because they don't know the Lord. They don't have Jesus. They don't have the Holy Spirit. Kaya po in John 8:44, ito po ang sabi, "For you are the children of your father, the devil." Our Lord Jesus Christ is talking sa mga Jews. Itong tagpong ito, kausap niya ang mga tao. No? Sabi niya, "And you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies." Kaya totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Satanas po ay ama ng kasinungalingan. Kaya po meron siyang nadideceive because of his character. Kaya niya pong magsinungaling para po tayo, especially na mga Kristiyano, ay ma-snatch na muli. Because for those who doesn't believe, madali niya na pong snatch yan eh. They will easily believe kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Kung ano ang sinasabi ni Satan. But ngayon we are being reminded kung ano ba si Satan. No? Next po in Revelation 12:19, ang sabi po dyan, "This great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, no? The one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels." Again, this great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world. So paano po magiging mabuti si Satan? Malinaw po ang salita ng Diyos na siya po ay isang tuso, na siya po ang siyang nagsisinungaling sa buong mundo. No? Dinideceive niya ang buong mundo. Kaya po nakakalungkot na merong mga ganong palabas. No? Kasi sa tao, kung saan kikita, kung saan sisikat, kahit itong mga artistang to, no? O kahit hindi artista, basta kumita, basta sumikat, gagawin. Nandun po yung tinatawag na compromise. Na hindi po malayo sa isang Kristiyano kung tayo po ay hindi rooted in the Word of God. Maaring tayo din po ay ma-deceive. Kasi, wala namang mali dyan. Di ba po? Pero basta hindi po, ang sabi nga po, basta hindi nakabase sa Biblia, basta ang pinagmulan ay hindi galing sa Biblia, ang magiging resulta ay hindi resulta na nais ng Biblia, bilang mga Kristiyano, ito po ay ating tatalikuran, ito po ay ating lalayuan. Amen? Yan lang po ang paalala. Kasi po ang Satan, si Satanas, is deceiving us. Amen? Kaya po, that's why po, tayo mga nampalataya sa mga sandaling ito po, dapat po ay ipanalangin natin na tayo ay hindi madala ng ganitong gawain ng kaaway. Amen? Kasi po, the devil is working hard, double time. Kaya lahat po ng channels na pwede niyang gamitin, gagawin niya. No? Gagamitin niya from the Facebook, from TikTok, from the movie, from the music, no? At even sa mismong tao, magagamit po for us to be deceived, no? Non-Christian and especially Christian people. Kaya po magugulat tayo na itong Kristiyanong to, bakit nadala, bakit umalis sa pagiging Kristiyano?
Kaya ito po ang paalaala sa atin na salita ng Diyos ngayong umaga, na dapat po, tayo po, atin pong ipanalangin ang Holy Spirit to be with us. How the Holy Spirit works in our lives. Ito po yung panalangin dapat natin ngayon. At ito ang paalala na dapat po, tayo po, na nasa Panginoon, ipanalangin pa po natin na ang banal na Espiritu Santo ay kumilos sa ating buhay. Kumilos po ng totoo sa ating buhay. At gaya ng ating inawit kanina, no? Ikaw ang hinahanap ko. Amen? Bilang mga Kristiyano, dapat ang hinahanap natin ang Panginoon, hinahanap po natin ang Holy Spirit. Kasi po, sa pamamagitan po noon, malalaman po natin, ma-identify natin, ito ba ay gawa ng kaaway, ito ba ay mabuti, ito ba ay masama. Because the Holy Spirit will talk to us, will guide us. And as we move along, as we go along with the message, mas maintindihan po natin. Kaya nga po, ang title natin ngayong umaga is, Come, Holy Spirit. No? Gusto po ba natin yan? Amen. That the Holy Spirit will come into our lives. No? Because the movement of our enemy right now, hindi na po natin madidistinguish eh. No? It seems okay, but it's not okay. No? Akala po natin, okay lang yan. Hindi naman ano yan, pero no. Eventually, dadalhin po tayo sa pagbagsak. That's why we need the Holy Spirit for us to be guided, for us to know the truth and nothing but the truth. Kaya nga po ang sabi sa John 16:5-7, ang sabi po dyan, Now I am going back to the one who sent me, and none of you ask me, Where are you going? But you are filled with sadness because I have told you all this. Let me assure you, it is better for you that I go away. I say this because when I go away, I will send the Helper to you. But if I did not go, the Helper would not come. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo, Panginoon. Thank you for your goodness, O God, in our lives. Thank you, Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Hayaan namin, purihin namin kayo at pasalamatan at luwalhatiin, Lord, sa araw na ito. At sa umaga din pong ito, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng kasalanan amin nagawa, Panginoon, sa diyaman o hindi, Lord. Ito maging sa sa isip, sa gawa, maging sa aming pananalita. Patawad, Panginoon. At Lord, we open our hearts this morning, Panginoon. Malaya po kayong kumilos sa aming buhay. At inyo po ang aming puso, Panginoon, ng inyong pag-ibig at higit sa lahat, Lord, ng inyong mga salita na siyang aming babaunin sa aming paglabas at aming lalakaran, aming tatayuan, saan man kami pumaroon. Maging gabay ito sa aming buhay, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoon, na ang mundong ito, Lord, ay sadlak na sa, hindi lang sa kahirapan, bagkus, Lord God, sa kawan ng kaaway, Lord, upang kami maproteksyonan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming mapakikinggan. Kayo nawa ang maghari sa lugar na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. At ito po yung time na ang ating Panginoong Jesus po ay malapit na po siyang ipagkalulo. No? Kausap niya po ang mga disciples. Babalik na po siya sa Ama. At dito niya nabanggit kung ano ang gagawin ng Holy Spirit. At dito niya po ipinakilala ang banal na Espiritu Santo. Kaya po, ang sabi po dyan, now I am, ba't gumanon? Anyway, sabi dyan, now I am going back to the one who sent me, and none of you ask me where you are going, but you are filled with sadness because I have told you all this. Let me assure you, it is better for you that I go away. I say this because when I go away, I will send the Helper. No? The Helper is the Holy Spirit. The Helper to you. But if I did not go, the Helper would not come. No? In other translation po, ang sabi po dyan is advocate. No? I will send the advocate, no, to you, but if I did not go, the advocate would not come. In Greek reads
Paraclete, ang sabi po dyan, ibig sabihin din po niyan, comforter or encourager or counselor. Kaya po ang ating banal na Espiritu, no, the Holy Spirit, advocate po natin siya, comforter po. Kaya in times of trouble, in times of sadness, in times of trials, kumikilos po siya sa ating buhay to comfort us, no, to encourage us pag tayo po ay nawawalan ng pag-asa. Siya po ang nagpapaalala sa salita ng Diyos, anak, merong pag-asa. Anak, lapit lang sa Diyos. That's why, sinasabi ng Panginoon, pag hindi ako umalis, hindi darating ang Holy Spirit. No? At ang sabi niya po, hindi ko kayo iiwan na orphan. No? Sa pag-alis ko, hindi ko kayo iiwan na orphan kasi darating ang Holy Spirit. No? So hindi tayo iniwan ng Panginoong Hesus nung siya'y umalis, ganun-ganun na lang. Iniwan niya po ang banal na Espiritu Santo. So siya po ang magiging comforter, encourager, and counselor. Kaya po pag tayo po ay nakakagawa ng hindi maganda, siya rin po ang nagsasabi, anak, mali yan. Siya po ang nagre-remind, mukhang yan ay wala sa salita ng Diyos, anak. Diba po? Kaya po tayo mga Kristiyano, pag may pumapasok na kasalanan, gagawin ko ba o hindi? No? Ipapaalala niya, mali. Diba? Yun po ang gawa ng Holy Spirit. No? Siya po ang counselor. Kaya po, sa atin pong things to ponder ngayon, ano po ba ang ating pagbubulay-bulayan? The work of the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit in our lives. No? Lalo na sa mga panahon ito, dahil number one, it will convict us. To convict us, no? Ang sabi po sa John 16, moving forward, next verse, 8 to 11, when the Helper comes, He will show the people of the world how wrong they are. No, kaya po tayo, nung bago natin tanggapin, bago tayo tumanggap sa Panginoong Hesukristo, nung wala pa sa buhay natin ng Panginoong Hesukristo, wala sa atin ang kasalanan eh. Amen? Wala sa atin ang kasalanan. In fact, kung ikaw ay bully ka na for life. Mahal mo na yung pagbubuli kasi wala kang Kristo sa puso. No? Kahit na alam mo nang nasasaktan, sige, mananakit ka pa rin. Kaya nga po ang kriminal, dahil hindi pa nakakakilala sa Panginoon, paulit-ulit na gagawin niya ang krimen. That's why pagdating nila sa kulungan at nakakilala sa Panginoon, binabago ang buhay. So makikita natin ang difference na pag wala kay Kristo, ang kasalanan tuloy-tuloy. Pero pag na kay Kristo, ang kasalanan napuputol. Kasi nakukonvict. Yun ang gawain ng Holy Spirit. At tayo, pag tayo na po ay Kristiyano, yun din po ang ginagawa niyang patuloy. Anak, mali. Anak, tama. So yun po. To convict us. He will show the people of the world how wrong they are, about sin, about being right with God, and about judgment. No? Pag sinabing convict, He will show the people of the world how wrong they are to find or prove to be guilty. Ibig sabihin, guilty tayo sa ating mga kasalanan and to convince of error or sinfulness. Alam niyo po, kahit po sa dictionary, ang convict, ang pagkaka-define po ng convict ay sinful. No? Nasa dictionary din yung salitang sinful. Because naniniwala din ang tao na tayo ay makasalanan. Even the dictionary identify conviction as being sinful. No? He will prove that they are guilty of sin because they don't believe me. No, kaya po pala sa simula, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, hindi tayo naniniwala. No, at nung tayo ay nasyera, naniniwala na tayo, tinanggap na natin ang Panginoon. At aaminin natin na, Lord, tama po. Ako po ay nagkasala. Kasi convicted na tayo eh. Pag sinabing convicted, ayan na po yung sinasabi, proven to be guilty. No? At yun po ang tinanggal sa atin. Ang ating kasalanan nung makilala natin ang Panginoon. No, yun po ang kagandahan. And now that we are living
with the Lord, no? Nasa atin po ang Panginoon, tinanggap na po natin siya. Patuloy po ang Holy Spirit na magsasabi kung ano ang tama at ano ang mali sa ating buhay. That's why po, kung meron mang ganitong lumalabas, no? Nagkalat sa internet, nagkalat sa TV, even sa music, hindi po tayo madideceive. Because we know the truth, we hold on the truth, at alam po natin kung ano ang tama at mali through the Holy Spirit. Siya po yung magsasabi niyan. No? So, He will show the people of the world how wrong they are. In other translation, will convict the world of their sin. No? Yun po ang ibang translation, to find or prove to be guilty, to convince of error or sinfulness. So talagang tayo ay makasalanan. No? And moving forward, 8 to 11, sabi dyan, He will show them how wrong they are about, so yung una po, about sin. Next po, He will show them how wrong they are about how to be right with God. No? So yung iba po, gagawa daw ng tama, no? Para maligtas. Wala pong masama sa paggawa ng tama. Subalit, hindi po yun ang pamamaraan para tayo ay maligtas. Ang paggawa ng tama ay bunga ng ating pagtanggap sa Panginoon. No? Not good works, ang sabi diyan, by grace, no? No? Yung grasya lang ng Panginoon ang siyang nakapagligtas sa atin. The grace of the Lord. We are been saved by the grace of God through our Lord Jesus Christ. Not by good works, so that wala daw pong makakapagbayabang, no? Kasi kung paggawa lang ng mabuti ay walang saysay ang pagpapapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. At ang kaligtasan kung mabibili rin, no? Talo po tayo. Dahil ang kaligtasan kung mabibili ay sure ball, lahat ng mayayaman ligtas na. Pero po hindi po ganoon no? He will show how wrong they are about how to be right with God. Ang pagiging right sa Panginoon ay pagtanggap sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. And then, paggawa ng mabuti. Again po, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng ating pagtanggap sa ating Panginoon. No? Subalit ang kaligtasan ay grace ng Panginoon. Lilinawin po natin, no? Grace yan ng Panginoon through our Lord Jesus Christ. Nung pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po pag tinanggap ang Panginoong Hesukristo, kasunod po nun ay ang kaligtasan. Hindi po sinabing paggawa ka ng mabuti ay maliligtas ka. No? Pagtanggap sa Panginoon, karuktong po niyan ay kaligtasan at ang bunga ng pagtanggap sa Panginoon ay paggawa ng mabuti. Amen? Kaya po may katuruan na gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. So doon pa lang mali. The helper will do this because I am going to the Father. You will not see me then. And then lastly, sabi diyan, He will show them how wrong their judgment is. Because their leader, sino po ang leader? Sino po ang kanilang leader? Si Satan. Their leader has already been condemned. No? Ibig sabihin po, si Satan already been condemned. Yung condemn po, ang sabi po dyan, sentenced to a particular punishment, especially death. No? Tayo po na makasalanan pa noon, dapat ito rin ang punta natin. No? Ito rin po ay nasa dictionary. Pag binasa mo yung condemn, ito daw po ay in a Christianity. In Christian language or in Christianity, pag sinabing condemn, it means sentence to a particular punishment, especially death. So sa mga Kristiyano lang po pala ang salitang condemn. Kung wala po sigurong Christianity, kung wala po ang Panginoong Jesus, hindi siya dumating, walang salitang condemn. Kasi po, bago isulat yung sentence to a particular punishment, especially death, nakalagay po doon, close and open parenthesis, Christianity. Amen? Naunawaan po ba natin? So,
the word condemn came from the word Christianity. Na ang ibig sabihin po, sentence to a particular punishment, especially death. Ibig sabihin tayo din po na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, we are sentenced to a particular punishment. Sentenced to a punishment. And then, ang sabi dyan, condemned to hell. Kaya po pala si Satan nandun na po. Condemned to hell na po siya. That is Satan. Andun na po siya. So again po, ito po ang ginagawa ng Holy Spirit to convict us. That's why pinapaalala niya po sa atin to. No? Moving forward, bilisan po natin. At tayo pa po ay may communion pa po pala. No? Bilisan natin. Sabi dyan, dahil talunan na ang kaaway, alam naman na po natin na Satan has been condemned, talunan na ang kaaway. Ang paalaala sa atin ng John 10:10 at ito ang ginagawa, no? Ngayon na dapat ginagawa ngayon ng kaaway, no? Na dapat po ay magkaroon tayo ng sound judgment or we need to be wise. Sabi po diyan sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. That's why sometimes ang kaaway po hindi natin namamalayan, ini-steal na pala tayo, no? It kills us. Our spirit is our enemy is killing our spirit, no? And destroying it. Hindi natin namamalayan. I have come that they may have life and have it to the full, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Siya daw po ay pumunta, ang ating Panginoong Hesukristo, upang tayo bigyan ng buhay at ito po ay maging full. Yun po ang gusto ng Panginoon. That's why we need the Holy Spirit. Tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay mamuhay sa atin. Kasi po, nandyan ang kaaway. Gaya nga ng inawit din natin kanina, no? About kay Yahweh. Di ba po? We praise Yahweh. Tama? Pero may katuruan ngayon na si Yahweh daw po ay masama. Napakinggan niyo po ba yan? Yung katuruan na yon? From a pastor. Si Yahweh daw po ay masama. Iba daw po ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. We need to have a discerning spirit of what is good and what is not. Dahil ang kaaway ay tuso. No? So paniniwalaan po ba natin na si Yahweh ay masama? Hindi po. The Lord yesterday, today, forever is the same. Kaya po nung Old Testament, it's the same God that we serve today. So paano pong magiging masama si Yahweh? Pero po, itinuturo na po ngayon. At meron pong ganun talagang turo noon pa. Kaya alam po, ang nakakalungkot, ituturo ngayon na si Yahweh ay masama from a pastor. So yun po ang deceiving spirit. So we need to have a discerning spirit. Paniniwalaan ko ba to, Lord? Kasi may explanation eh. I-explain bakit naging masama si Yahweh, ganto. Maniniwala ka. Pero if you have that discerning spirit and you have the Holy Spirit na magre-remind sa atin, anak, mali yan. Dahil ang salita ng Diyos, breathed by the Lord, ibig sabihin mula Old Testament hanggang New Testament, ito po ay totoo. Amen? Kaya po dapat we have the Holy Spirit. Siya po ang magsasabi niyan, na yan ay mali. No? Next po. Sabi po dyan, to convict us, the Word of God is the only way to convict the heart of the people. Amen? Kaya po ang salita ng Diyos, that's why when we share the Word of the Lord, share the love of God, we share the gospel, ang tao po, talagang tatanggap sa Panginoon. And sometimes, iiyak sa Panginoon. No? Especially yung uhaw sa salita ng Diyos. Ito lang po talaga yung makakapag-convict. Wala naman pong makakapagpabago ng puso ng tao kundi ang salita ng Diyos. Not money. Ang money nga, ang sabi, is the root cause of all evil. Kung mali. Di ba po? Kaya ang money po, bigyan mo ang tao ng money, siya ay dating masama, hindi po yan magbabago. Baka lalong sumama o gamitin pa sa kasamaan. Pero ang taong masama, bigyan mo ng salita ng Diyos, babaguhin po nito ang puso niya.
We must be convinced of our sinful, our unrighteousness, and our senseless thoughts. Then we will be able to appreciate our Lord. Tama? Sa pag-amin po natin na tayo makasalanan, unrighteous, meron tayong mga maling pag-iisip, at tinanggap natin ang Panginoon, then sasabihin mo talaga, Lord, napakabuti mo. Doon po natin yan maiintindihan. No? So the Holy Spirit convict us. Satan has no power. No? Tama, andyan si Satan. Ang dami niyang ginagamit na pamamaraan, tayo ay ma-distract, tayo ay ma-steal, ma-kill, ma-destroy. Pero wala po siyang power sa true believer. Amen? Kung tayo pa ay tunay na believer, wala pong effect sa atin si Satanas. Hindi po siya makapanggugulo. No? Pero nandyan siya palagi. Will not be affected by depression or anxiety. Even tayo po ay dumaranas ng problema. No? Tama po, andyan ang anxiety, andyan yung depression, pero po hindi tayo dadalhin nito para mawalan ng pag-asa. Lalapit tayo sa Panginoon, Lord, ako'y nade-depress. Lord, ako'y may anxiety. Help me, Lord, na mawala po ito. Amen? We will not be affected or by the works of the enemy. No? Ayan po yon. Next po, ang second point po natin, the work of the Holy Spirit is, it would reveal all truth. No? Kaya po sabi, moving forward, continue sa ating verse. Actually, yung verse po natin ay hanggang ano po yan 15, no? 5, yan. Sabi dyan, John 16:12 to 13, I have so much more to tell you, but it is too much for you to accept now. But when the Spirit of truth comes, He will lead you into, sabi dyan, into all truth. No? He will lead you into all truth. He will not speak His own word. He will speak only what He hears and will tell you what will happen in the future. No? Kaya po, ano po ang ating takeaway po dyan? Ang takeaway po, number 1, reading the Scripture is reading final revelation of God. No? Wala na pong iba po tayong pagkukunan ng kung anong mangyayari sa hinaharap. Wala na po tayong ibang pagkukunan pa na salita para panghawakan natin. No? Ang salita po ng Panginoon, ito na daw po yung final revelation ng Panginoon sa atin. No? Next po, ang sabi dyan, there is no more truth to be revealed if the Holy Spirit reveal all the truth. Ang sabi dyan, all the truth. Kaya wala na pong marireveal pa. No? The Word of God reveal all the truth, and the answers we need for life and salvation are found in the Scripture. Meron kang katanungan, kapatid? Basa ng Bible. Nawawalan ka ng pag-asa, kapatid? Basa ng Bible. Meron kang karamdaman? Basa ng Bible. No? Ano pa? Meron kang problema? Basa ng Bible. Sabi kasi dyan, the answer we need for life and salvation are found in the Scripture. No? So kung ano pa man po ang ating katanungan, nasa Bible daw po yan. Higit sa lahat, yung salvation, yung kaligtasan. That's why we need to learn the Bible, we need to read the Bible, para po nang sa gayon, ma-share din natin yung salvation sa ating mga mahal sa buhay. Ma-share natin yung salvation sa ating kapitbahay, at especially po, kung may pagkakataon, humayo, sumama po kayo sa outreach every Tuesday, Thursday, meron pong hayo ang outreach, alas 8 po ng umaga, Tuesday, Thursday, humahayo po kami. No, nagkikita po kami, depende po sa lugar. Sa San Marino po, halos magto 2 months na kami, napakalaki ng San Marino. But praise God po, every hayo, 7 kaluluwa, 8 kaluluwa po ang nasisave natin. No? Through the work, through the help of the Holy Spirit. No? Akala mo, nabalikan na namin yan napuntahan na namin. Pero pag binalikan mo, meron pa rin pong tumatanggap. Nakakalugod po yun. No? Salvation. Kasi tayo po ay na-save na minsan. That's why we need to share it as well.
Kaya po, it will guide us and show us the truth. No? Kaya po kung meron mga ganitong ang gawain, ang Satanas, the devil, the Holy Spirit will guide us and show us the truth. Anak, hindi yan totoo. Anak, mali yung napapanood mo. Kaya nga po yung nanay kanina, sinasabi ng anak niya, Mama, mabait din pala si Satan. Kasi deceiving po yung movie. Paano kung hindi po Kristiyano yung nanay? Ay, oo. Ano naman yan si Satan eh? Ganto-ganto lang naman yan siya. Paano kung hindi Kristiyano, di ba? E di yung bata naniwala na mabait si Satan. Pero dahil meron tayong Holy Spirit na nagsasabi, mali yan. That's not the word of the Lord. Doon po tayo, no? It will guide us and show us the truth. Kaya po marami pong tao ang naghahanap ng katotohanan, subalit sa ibang pamamaraan, ibang lugar o pamamaraan nila hinahanap, kaya bigo pa din po. No? Para po makamta natin yung kasagutan sa ating katanungan, basahin po ang Bible. Amen. Number 3, the Holy Spirit will bring glory to Jesus. Amen. John 16:14 to 15. Sabi po dyan, the Spirit of truth will bring glory to me. Yan. Si Lord na po ang nagsabi niyan. By telling you what He received from me. All that the Father has is mine. That is why I said that the Spirit will tell you what He receives from me. No? So the Holy Spirit will bring glory to Jesus. Ano pong take away natin dito sa salitang ito? Number 1 po, every word in the Scripture speaks the love of God in Christ Jesus. Amen? Naniniwala po ba tayo dyan? Hindi? Amen? Naniniwala po tayo? Sige nga, palakpak tayo kung naniniwala tayo. Yan. Tama po. Ang salita daw po ng Diyos, no, the Scripture, ito po ay nagsasalita patungkol po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin through our Lord Jesus Christ. Bakit po? Dahil po ang ating Panginoong Hesukristo, dahil mahal tayo ng Diyos, inialay niya yung buhay niya eh. Ang Panginoon po ang nag-alay ng kanyang buhay para ipakita na mahal tayo ng ating Ama sa langit. Kasi inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ating Panginoong Hesukristo. At yan po, sa simula pa lang, makikita natin, mababasa natin sa Bible, how our Lord Jesus Christ sacrificed Himself. How our Father in heaven loves us so much that He gave His one and only Son. No? And then, sabi dyan, we read the Scripture looking for the glory of God, so that we would praise and honor Him as glorious. No? Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, kapatid, dapat makita natin ang glory ng Panginoon, no? Ng ating Panginoong Hesukristo in what we are reading. No, habang binabasa po yung Bible, dapat po nakikita natin yung glory ng Panginoon. Ngayon kung hindi po, ulitin mo kapatid. Kasi ako po habang nagbabasa ng Bible, meron talagang hindi pumapasok sa isipan ko. Lord, paano ko ba ito maintindihan? Paano ko makikita na itong salita mo, Panginoon, ay mangungusap? Mangungusap sa akin. Babasahin ko po yan. Kahit isang verse, babasahin ko yan. Minsan may dictionary pa. Ano ba itong ibig sabihin nito? Sa dictionary na yan, pag-click mo nun, synonyms. Doon mo maintindihan. Ito pala yan, ito pala yan. At maiintindihan mo na napakabuti ng Diyos. Kaya i-glorify mo siya. Ibig sabihin po, dahil ang salita ng Diyos, dahil ang Holy Spirit ay nasa atin na, tayo po ngayon ay nag-glorify, no? Nangungusap ang banal na Espiritu Santo. Habang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, mag-glorify ang Panginoon. Bakit? Sa kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Ang Holy Spirit po ang nagpapaalala niyan. Kasi doon po mangungusap ang Diyos, no, sa iyo. Pag ito po ay ating naintindihan yung salita niya. Again, pag di mo po maintindihan, basahin po natin muli ang salita ng Diyos. No? Ang sabi po sa John 14:15-17,
Then 26 to 27, if you love me, keep my commandments. And I will ask the Father, He will give you another advocate to help you and be with you forever. No? The Holy Spirit. The Spirit of truth. No? The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. Kaya nga po ang mga, even the Jews that time, hindi nila tinatanggap. Kasi hindi nila alam, hindi nila naintindihan, hindi nila kilala. But tayo po, ang kagandahan po, the written word of God, andyan na po, babasahin na lang natin, mas naiintindihan na po dapat natin. How our Father in heaven loves us so much that He gave His one and only Son. At pag-alis po ng ating Panginoong Jesucristo, when He ascended, iniwan niya naman po ang banal na Espiritu Santo. Ganon po siya. The world cannot accept Him because it's neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you. Di ba napakaganda? The Holy Spirit is with us, living in us. No? Moving forward po. Next po. Sabi po dyan, but the advocate, the Holy Spirit, ayan po, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. No? Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. Ang ganda ng iniwan ng Panginoon, no? Huwag daw tayong matakot. Kaya po ang tanong, do you have the Holy Spirit? Ayan. Do we have the Holy Spirit? Amen? Kung wala pa po kapatid, no? Yun po ang isik natin. Come, Holy Spirit. Kaya po ang paalala po ng Acts 9:1-6. And sabi po dyan, while Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior region until he reached Ephesus. On the coast where he found several believers. Alam niyo po ba yung believers dyan sa ibang translation ay disciples. Disciples na po yun Tayo, ano po ba tayo? Believers. Pero sa ibang translation, disciples. Baka hindi po natin kasi naintindihan, ito ipapaliwanag ng Acts. Did you receive the Holy Spirit when you believe? He asked them. No, they replied, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. No? Mga believers na to, mga disciple, pero ang sabi, no. They replied, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. Then what baptism did you experience? He asked. And they replied, the baptism of John. Moving forward, ang sabi din dyan, Paul said, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later. Meaning, Jesus. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. Kaya po kapatid, posible na, yes, we receive the Lord Jesus Christ, pero hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu Santo. We need the Holy Spirit to come into our lives. We need Him. No? Kaya pala ang Kristiyano minsan ay may unbelief. No? Totoo bang may Diyos? Pagagalingin ba ako ng Diyos? Proteksyonan ba ako ng Diyos? Kasi walang Holy Spirit Iniwan na po sa atin ng Panginoon yan. Minsan may unbelief, meron pang attitude. Ang Kristiyano may attitude. Hindi niya maalis yung ganito na ako Di ba? Ganito na ako Kristiyano ka na, bakit ganito ka pa rin? Hindi ka nagbago. Walang Holy Spirit. Walang conviction. Alam mo nang masama yung pananalita, ganito na ako Mataray talaga ako Kristiyano, pero ganito pa rin ako. Ganyan talaga siya Di ba po? Na mas nangunguna pa din yung mga gawa ng mundo sa buhay natin. No? Minsan, alam naman nating linggo,
Uunahin pa natin yung party. Di ba may ganong Kristiyano eh. Ni hindi na nga din alam kung ano ang dapat at hindi dapat. Di ba po? Sa music, ano bang pinakikinggan natin yung music? Walang masama sa pakikinig ng secular, pero pipiliin po natin. And mostly po, sa mga kabataan ngayon, wala na po sila, hindi na nila tinitingnan yung lyrics eh. Basta maganda yung message sa paningin nila at nakaka-inlove, pakikinggan nila yan sa mga kabataan. Yung nakaka-boost ng ano nila, nai-inlove ako. Pakikinggan nila yan. Kung ano yung trending, pakikinggan nila yan. Or sa mga sinishare sa Facebook. Diba? Kahit po masama, no? Kahit hindi tama, isishare pa. Merong ganun eh. Kristiyano, isishare. Alam mo ba yung context? Binasa mo ba yung context? Bakit mo isishare? Diba po? Akala nakakatuwa, pero nagpapakita lang na di natin ito paglago kay Kristo. No? Panay patama, si-share ng post kasi may patatamaan, pero yung sariling pagkatao, di muna niya inaayos. So, paano po yun? Do we really have the Holy Spirit? Kaya lalong ang mundong ito, they need Christ. They need to be led by the Holy Spirit. And even us. Kaya ang tanong kapatid, do you have the Holy Spirit? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ngayon kapatid, kung need natin ang Holy Spirit, sa buhay natin, mapuspos tayo, mamuhay ng kasama siya, may I invite everyone to just raise your hands po. Just raise your hands. Huwag mo pong pansinin yung katabi mo. If you need the Holy Spirit right now, kapatid, just raise your hands. Hallelujah. Lord, andito po, nakataas ang kamay ng inyong mga anak, Panginoon. Patunay lang po, Panginoon, na we surrender our lives to you. Na Lord, hindi namin kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ka, Panginoon. Maaring mamumuhay kami, Lord, ng patuloy sa kasalanan kung wala ka, Lord. Lord, hindi namin kakayanin ang laban kung wala ka. That's why we need the Holy Spirit, Panginoon, upang kami po ay gabayan at ituro po, Panginoon, ang tunay at ang katotohanan, Panginoon, tunay na daan. Kaya, Panginoong Hesukristo, ito, nakataas ang inyong kamay ng inyong mga anak, Panginoon. Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo upang sa gayon, Lord God, malaman namin kung ano ang totoo, kung ano ang tama sa mundong ito. Dahil ang diablo, ang kaaway, Panginoon, is deceiving us. That's why, Lord, we need you, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, sa aming buhay, kami ilalakad sa tama, kami ilalakad sa katotohanan. At kailanman, Lord, hindi kami magagapi ng kaaway. At tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang buhay pong ito ay patuloy niyong magamit at maibahagi din namin ang pag-ibig niyo sa aming mga mahal sa buhay. Lord, we pray that the Holy Spirit will come into our lives because we need Him, Lord. Thank you so much, Father. We pray for all of these things, Lord. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. The Holy Spirit, you are welcome
overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Itaas po natin ito at diretso na po tayo sa closing. Hallelujah. Lord, ito po ay ang mga tithes and offering ng inyong anak, Panginoon. We pray, Lord, that this may be used accordingly and mightily, Lord God. Upang, Lord, magpatuloy ang inyong gawain dito sa Barangay Salawag, Panginoon. Patuloy, Lord, na mag-ilaw ang iglesyang ito, Lord God. Maging ilaw sa lugar na ito at maging asin, Panginoon. At Lord, sa pamagitan din po nito, Lord God, patuloy na ma-reach out pa, Lord God, ang mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Upang sila din po ay mabahagian ng inyong pag-ibig at higit sa lahat, Lord God, ng kaligtasan, Panginoon, para sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon. And with this tithes and offering also as well, Lord God, provide, Lord God, the needs of the church, Panginoon. And also, Lord, we pray and conditionally pray, Lord, bless your people, O God. Ano man pong source of income, Panginoon, ito po ay inyong pagyamanin, Panginoon. And Lord, good health para sa bawat isa na narito, Panginoon. And also, Lord, I pray, Lord God, as we depart from this place, Panginoon, patuloy nyo kaming ingatan at balutin ang inyong banal na dugo, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, hindi po kami ma-deceive ng kaaway. Patuloy nyo balutin ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon, upang ito ay hindi masira ng kaaway. Ganun din po ang relasyon ng magulang sa anak. At wherever we go, Panginoon, maging pagpapala kami sa aming kapwa. At higit sa lahat, Lord God, magbigay ng kaluguran sa inyong harapan. Lahat ng aming sasabihin, iisipin at gagawin, Panginoon. At ingatan nyo nga po kami saan man kami pumaroon, Panginoon. At Lord God, idako nyo po kami muli, Lord God, next week dito, Lord God. Safe and sound. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating itaas ang ating kamay. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. God bless us all. Sandigan ko, muugas siyang kublihan ko, Diyos magpakailan.